Usapang fasting, ito ba ay ligtas, nakakatulong at paano ba ito gawin? Iyan ay ilan lamang sa mga katanungan natin about fasting. Hello po, ako po si Dr. V. Calzado Agub, isang lifestyle medicine specialist dito sa Lorma Medical Center. Una sa lahat, ano nga ba ang fasting at paano ito ginagawa? Ang fasting ay isang paraan ng pagkain kung saan may itinakdang oras ng hindi pagkain at may oras din kung kailan ka lang kakain. Hindi ito tungkol sa paggutom, kundi pagbibigay ng pahinga sa ating katawan, lalo na sa ating digestion at insulin system. Ibig sabihin, hindi mo binabago agad ang kinakain, kundi inaayos mo muna kung kailan ka kumakain. Paano gumagana ang fasting sa ating katawan? Kapag kumakain tayo buong araw, tumataas ang ating blood sugar, tumataas ang ating insulin. Kapag tayo ay nagfa-fast, bumababa ang ating insulin, mas nagagamit ng katawan ang stored fat bilang energy. Nagkakaroon ng mas maayos na metabolic reset. Kaya ito nakakatulong sa weight control, blood sugar regulation at metabolic health. Paano ginagawa ang fasting? Mga karaniwang paraan? Meron tayong 12-12 fasting. Ito ang beginner-friendly. 12 oras fasting, 12 oras na eating window. Halimbawa, kumain hanggang 7 p.m., kakain ulit ng 7 a.m. Ito ang pinaka-safe na panimula. Another is 12-10 o 16-8 fasting. Ito ang pinaka-common. 40 to 16 hours na fasting, 8 to 10 hours na eating window. Halimbawa, kumain ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. Madalas gamitin para sa weight loss at blood sugar control. Hindi kailangang extreme, hindi kailangang mag 24 hours agad, hindi kailangang gutumin ang sarili. Hindi ito competition. Kung nahihilo, nanginginig o sobrang nanghihina, itigil muna. Mas maiging makinig sa ating katawan. Consistency is the key kaysa haba ng ating fasting. Ano ang pwede habang nagpa-fast? Pwede ang tubig, black coffee, walang asukal, walang creamer. Pwede din ang plain tea. Bawal ang asukal, juice, soft drinks, milk, creamer, snacks kahit konti lang. Sino ang dapat mag-ingat o hindi mag-fast? Bawal po ito sa buntis o nagpapasuso, may eating disorder, payat o malnourished, diabetic na may or naka-insulin o madaling mag-hypoglycemia. Sa mga pasyenteng may diabetes, pero hindi naman po naka-insulin, according sa ilang researches, intermittent fasting with diabetes can improve your glycemic control, insulin sensitivity, at blood sugar levels. Kung ikaw naman ay may advanced kidney disease o may moderate to severe CKD, walang strong evidence na may consistent benefit ang fasting at may posibilidad na pwede itong magdulot ng harm, kaya proper monitoring ay importante. Sa may mataas na cholesterol levels, according sa mga research natin na evidences, may improvement ang ating lipid profile at may metabolic benefits kapag kayo ay nagpa-fasting. Kung may maintenance medicine, kumonsulta muna sa inyong doktor or sa isang lifestyle medicine specialist para mabigyan po kayo ng structured meal and fasting plan. Para sa healthy adults, fasting can be safe kung tama ang paraan at hindi sobra. Totoo bang nakakapayat ang fasting o hype lang? Hindi po ito hype, pero hindi din po ito magic. Ang fasting ay nakakatulong sa weight loss dahil nakakabawas sa oras ng pagkain, mas kontrolado ang calories, bumubuti ang insulin response. Pero tandaan, kung junk food pa rin ang kinakain pagkatapos mag-fasting, hindi pa rin yan papayat. Ang fasting ay isang tool lamang, hindi kapalit ng tamang pagkain, sapat na protina, pagkain ng gulay, prutas at whole food, at pagkakaroon ng aktibong lifestyle. May epekto ba ang fasting sa ating tiyan at sa ating pag-eehersisyo? Sa ating tiyan, sa iba, gumagaan ang pakiramdam. Sa may hyperacidity or ulcer, pwedeng sumakit ang kanilang tiyan. Kaya hindi lahat pwede dito or bagay po dito. Sa pag-ehersisyo, light exercise like walking ay okay habang nag-fasting. Heavy workout mas okay after kumain, lalo na kung ikaw ay beginner.
Ang fasting ay hindi para sa lahat at hindi dapat pinipilit. Mas mahalaga pa rin ang tamang pagkain, sapat na tulog, regular na galaw, at stress management. Kung gusto ninyong subukan ang fasting, gawin ito na may tamang kaalaman at gabay, hindi dahil sa puso, kundi dahil akma ito sa inyong katawan at kalusugan. Maraming salamat po at lagi nating piliin ang ligtas, sustainable at makabuluhang paraan ng pag-aalaga sa ating kalusugan.